Ng araw, good day mga ka-stroke. So, ito ipapakita ko po sa inyo for today's video ay ang exercise sa ankle. Sapagkat ang ankle, ang isa sa napakahirap igalaw at napakahirap i-bend para ipatak ang sakong. So, malaki po ang may tutulong nito ng exercise na ito para sa paglalakad. Kasi po sa ankle din nagdadala ang paglakad para hindi tayo madisgrasya at madapa. Kailangan gumagalaw ang ating ankle. So, ipapakita ko po yan. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, please like at subscribe at inyo na rin i-hit na notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Una po natin gagawin ay kailangan meron tayong ganitong upuan na monoblock. So, upo po tayo dyan. Ayan. Ayan. Tapos nakapantay na ganito ang paa. Yung pong affected na paa ay papasok po natin sa loob. Ayun. Ganyan po. Ayan. Bali, ito po ang affected. Ayan. Papasok po ganyan. Kahit po mga ilang minuto po, ayan, nakababad siyang ganyan. Ayan, para siya ay naka-tiad ng ganyan. Ayan. Ganyan po. Pwede natin orasan ng mga, kahit na mga 5 minutes na nakaganito, basta lagi siya nakaganyan. Ayan. Mas maganda kasi, mananatili siya na laging nakaganyan. Ayan. Tapos ang sunod po, pag nakatayo naman, ay pag ganito po. Ayan. Nakaganyan po. Tapos sakbang po tayo. Ayan, nakaganyan po. Para naka-tiad pa rin siya. Ayan. Nakaliko siya. Pwede rin po natin bilangan niya kahit 20 seconds. Ayan, parang ganyan po. Parang bibilangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, tapos po ulit po. Ayan, ganyan. Mas maganda kung 20. Ayan, basta meron din kayo makakapitan o meron kayong walker, ayan, para may exercise ang ankle. Ngayon naman po, ang sunod po ay gagamit po tayo nito. Ayan. Ito po, ay meron po ako nito sa akin pong yellow basket. Ayan. Makakikita niyo po sa akin yellow basket. Yung pong parang hinihila po na ganyan. Ngayon, kung wala po kayong ganito, pwede po yung kahit towel na iikot yung ganyan, tapos ano sa paa. Ayan. Kasi ganito po ang gagawin. Ayan. Itataas po natin siya. Ayan. Ayan, ganyan po. Pwede rin siyang 10 seconds o 5 seconds kasi medyo masakit ito para mabanat din ang kanyang ankle at pati na rin ang litid sa likod ng tuhod ay mababanat rin. Ayan. Kasi hindi lang po sa kamay nag-spastic, pati sa paa, sa ankle at saka sa likod ng tuhod. Ayan. Meron po kasi ako nakita na isang followers din natin na ang kanya pong affected ay hindi po nailalapat sa semento. So, nakita ko po ang problema niya ay nasa ankle at saka po sa likod ng tuhod. Ayan. So, ganito po ang gagawin. Ayan. Tataas. Pag itinataas, medyo masakit siya. Ayan. Kahit 10 seconds or 5 seconds. Parang ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Taas baba. Taas ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan.
At malaki po may tutulong yan. Meron po ako nito sa akin pong yellow basket. Napakadali lang po nitong ikabit. Yan. So, ganito po ang itsura niya. Ayan. Ayan, ganito po. Meron po ako nito sa akin pong yellow basket. Bisitahin niyo po ang aking TikTok para magkaroon din kayo ng ganito. Kasi napakalaking bagay din ito pang-exercise sa ankle. Mahalaga rin kasi na-exercise ang ankle. Tapos, ang sunod po ay ipapatong po natin sa kabilang paa ang affected na paa. Ayan. Ganito po. Kaya naman natin ganito yan eh. Yung na-stroke sa ating paa. Ayan. Tapos yung ating ankle, ay tataas natin ganyan. Ayan. Paulit-ulit yan. Pinakita ko na rin po ito dati. Ayan. Parang ganito po. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Tapos, up and down po. Ayan. Ayan. Tumaba po ang bilang. Ayan. 1, 2, side to side. 3, 4, and 5. Paulit-ulit po yan. Tapos, circle po. Ayan. Pag ganyan po. Pwede rin siyang 10 repetition or 5 repetition. Ayan. Ang mahalaga kasi ay nagagalaw yung kanyang joint dito sa ankle. Ayan. Sa Tagalog ay bukong-bukong. Ayan. Pag ganyan po, pa-circle. Ayan. Ayan. Kung wala kayong nagmamassage sa inyo, pwede nyo gawin mag-isa. Gamit ang malakas na kamay. Pabilog po. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Tapos yung ganyan po. Ayan. Up and down. Ayan. Pwede rin siyang 10 repetition o pwede 5 repetition. Kasi po, ang ankle, ang isa sa napakahirap pagalawin talaga. At napakabagal po ng kanyang progreso ng ankle. Ayan. Para siyang daliri. Ganun. Mabagal din. Ayan. So, ito po ay napakahalaga na mapagalaw. Importante siya sa paglalakad. Kasi po, kadalasan pag naglalakad, maganyan ang paa eh. Pagka yung iniangat mo, nakaganyan, di ba? Ayan. So, dapat siya ay ginaganyan. Ayan. Side to side na ganyan. Ayan. Dapat lang, malimit din natin ginagawa. At saka yung exercise na tumitiad, na nakahawak sa kahit sa ganitong monoblock o sa walker. Ayun. Maganda rin yung exercise na yun. Parang ganito po, yung tumitiad. Ayan. Fit 2. Ayan. Ganyan. Pwede rin bilangan natin ng 10 hanggang 5 repetition. Parang 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Ganun po ang mga exercise para sa ankle. Gawin po natin ang mga exercise na yon at talagang yun po ay talagang makakatulong din sa paggalaw para maiwasan natin ang foot drop na ang pumapatak ay ang una. Dapat kasi ang unang pumapatak pag naglalakad ay sakong. So, ayan. So, dapat po, ayan, meron po ako nito. Kumuha po kayo nito sa TikTok. Ito po ay yoga. Nakalimutan ko na tawag, strap. Ayan. Meron po ako nito sa TikTok. Ayan. Kasi, ang ankle talaga, ayan, nag-spastic din. At pati na rin ang tuhod. Yung likod po ng tuhod, dapat kasi, na-exercise din siya. Ngayon, yung ankle, kung matagal pa talaga kasi siya bago maibalik eh. So, ako nga, magpasa hanggang ngayon, pagka yung may nilalakad ako ng malayo, ay gumagamit pa rin ako nito. Ayan. Ito po ay Apo. Brace sa ankle. Para pag naglalakad,
Unang pumapataka yan sa akong. Ngayon po, nakatingala siya. Ayan, pwede po siyang isuot sa sapatos. Meron din po ako nito sa akin pong Yellow Basket. Pwede nyo pong bisitahin ng aking TikTok at yung aking Yellow Basket. Ayan, inyo lang pong i-scroll ng pataas at madadanan nyo ito. Ayan, malaking tulong nito sa paglalakad habang wala pang galaw ang ankle. Pero syempre, wag din natin sasanayin na lagi na naka-foot-wrap. Dapat po ay talagang pinapractice pa rin natin habang may panahon pa. Ayan. So, wag po natin hayaan siya magtagal at kalimitan po niyan, lalo tinatamaan ng lamig, ay siya po ay nag-i-spastic at naninigas din. At talagang pag nangyari yon ay may kahirapan siyang ibalik. So, ito naman ang aking masasabi. At marami rin kasi nagtatanong na yung sinasabi lang hindi lahat ay may pag-asa. Pero sinasabi ko naman talaga, lahat ko talaga ay may pag-asa dahil buhay nga. Ang sinasabi kasi nila ay bakit merong mabilis makarecover at merong naiiwanan mabagal. Ayan, makarecover. Kasi po, yan po, ay depende rin po sa kondisyon ng ating katawan at depende rin po yan kung anong stroke ang tumama sa iyo. Meron po tayong 3 klase ng stroke na sinasabi. Meron po talagang yung pinakamabilis na nakakabalik, nakaka-recover agad, ay sila po yung transient ischemic. Ayan, sila po yung mild stroke, na mild stroke lamang. At kalimitan nga sa kanila, hindi sila napaparalyze okay pa rin yung kanilang kaliwat kanan na kamay at paa kasi hindi naman na-paralyze talaga. Kaya nga lang, medyo humina yon pero hindi sila napipilay na katulad ng sa atin. Ayan, so ang sa major stroke po naman ay meron po tayong ischemic stroke at saka ang hemorrhagic. Ang ischemic po ay yan po ay halos ay pangkaraniwang tumatama sa tao na may mataas ang BP at mataas ang sugar. Ayan, yun po ang ischemic. Marami pong tinatamaan yan, halos pangkaraniwan po. Ang ischemic po ay ang nagbara po, ang daluyan ng ugat sa utak. Naging sanhi po yan ng pagkamatay ng ating mga selula, ng mga cell. Namatay po ang cell at hindi nakakapag-produce ng oxygen sa utak. Kaya po hindi nawala po yung ang brain at saka and body disconnection. Nawala ng connection siya kaya na-paralyze. Ganun po ang ischemic. Ang hemorrhagic naman ay yung nagkaroon po siya ng pagdurugo o yung sumabog, hindi, yung pumutok ang ugat at nagdugo. At yun po ay kumalat sa utak na dapat po yun magapan, mas delikado po yun, yung nagdugo. Kasi dapat yung madala ka agad sa ospital bago pa mag 8 oras. Kasi delikado po yung pagkumalat, ayun po yung nagiging sanhi naman ng pagkamatay ng tao. Ayan, so namamatay din yung kanyang selula. Kaya nawalan din ng brain and body connection. Nag-disconnect siya. Kaya na-paralyze. Ngayon, yung mga ganyang klaseng stroke ay depende rin po sa antas ng kakayahan ng katawan na tinatamaan at depende rin po kung sa edad. Ayan. Kaya merong medyo mabagal. Kagaya ko, ako napakabagal ng aking progress sapagkat mahina ang aking resistensya ng aking katawan. Matagal na mag-response ang aking affected. So, dapat yon ay may galaw agad ng bago mag 6 months. Yan po ang sinasabing tanning nila para kung galaw mo man ng 6 months, ibig sabihin noon ay makakabalik ka pa ng normal. Ayan. Pero hindi ko naman sinasabi lahat, hindi na makakabalik. Kaya nga lang, hindi na talaga siya 100% pag lumampas ka talaga ng 6 months. Then yun po tinatawag na golden period, yung 6 months. So, ganoon po ang nangyayari. Depende po sa kondisyon ng katawan. Meron po talagang tinamaan ng ischemic at hemorrhagic na talagang napakahina ng resistensya ng katawan at talagang nawalan na talaga ng galaw. At makikita nyo ay unti-unti pang lumiliit ang kamay at paa
At dahil yan sa sanhinang hindi nga maigalaw. So dapat yan ay kung pagkalabas mo ng ospital ay dapat ay nate-therapy ka kaagad. O kaya natutulungan ka ng sino man miyembro ng pamilya sa bahay. Dapat may alam din sila. So mas maganda na nate-therapy ka kaagad para natutulungan maigalaw. Kasi ganun na lamang po ang ating laban Kailangan may activate ang muscle ng ating affected para may balik sa utak ang galaw at matandaan ng utak ang dati niyang galaw. Yan naman ay ayon sa mga cardiologist. Ay, ako, sa puso. Sa neurologist. Yan po ang kanilang paliwanag dyan. Kaya, napaparalyze. At yung iba, kaya napakatagal nga ng progress ay dahil sa resistensya. At kung minsan nga ay nasa edad rin, aminin na natin na talagang pag umiidad, humihina rin yung mga body cells, muscle, humihina rin ng galaw noon. Kaya matagal siya makabawi. Kaya kung na-exercise nga, merong matagal talaga ang progreso at meron namang mabilis din. So, yun po ay talagang dapat ay tinutuloy pa rin natin ang exercise. Mahina man o malakas ang iyong resistensya ay masasabi ko sapagkat base po sa aking experience, ako po ay napakatagal din ang aking progreso. Ako po ay nakatatlong 6 months at ako po ay talagang nakaupo pa sa wheelchair. Nakatayo man ako ng 1 taon pero hindi naman ako nakakahakbang. Hindi ko rin nagagalaw ang aking katawan. Ibig sabihin talagang mahina rin ang aking resistensya. Mabagal siyang mag-response. Pero at least, nung nagtagal, tinuloy ko pa rin kahit lampas na ako ng 6 months, nabigyan ko siya ng galaw. Tsaka, ayan, naitas ko ang aking kamay, halos naibalik ko siya ng 85%. Lahat po yan ay may mga antas ng pag-recover at paggalaw. Yung makagalaw ka man naman ng 60, okay na yun Yung magagamit mo siya yung sa akin po, ay napagalaw ko talaga ng halos nasa 80%. Wow! Pero matagal ang progreso noon. Napakatagal ang development. Hindi maganda ang development noon. Pero sa katagalan, ay unti-unti rin ko rin siyang na-develop. So, ganun po ang masasabi ko. Pero lahat po, ay hindi ko naman po sinasabing yung ibang ganon, mahinang resistensya, hindi ko naman sinasabing walang pag-asa. Meron kasi nagsasabi na hindi lahat ay may pag-asa. Basta't buhay ka, may pag-asa. Kasi ako nga magpapatunay Ako'y parang lantang gulay din noon nakalaban ako. Naka-recover ako. Kaya nga lang, talagang matagal. Kasi, ang nasa isip ko talaga naniniwala talaga ako sa aking sariling kakayahan At saka determinado pa rin akong gumaling, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Laban pa rin ang laban. Kaya sa ating mga ka-stroke na nasa bahay, na wala pa halos galaw ang kamay, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Basta inyo po yung exercise ng exercise. Kung wala ka man kayong therapy, ay inyong self-therapy yan, gamit ang malakas na kamay. So, matutulungan natin ang ating sarili. Kahit wala tayong therapist, ikaw na magiging therapist sa iyong sarili. Kaya, huwag tayong mawawala ng pag-asa, Laban pa rin ang laban. At makakamit natin ang galaw na para talaga sa atin. Yung mga sa 60% ka lamang kahit yung mahalaga, yung makasabay ka sa normal na pamumuhay. Ayan. So, yun po ang aking masasabi doon. Kasi kung tuloy-tuloy lang talaga ang pag-exercise at saka tuloy-tuloy din ang iyong paglaban at paniniwala sa iyong sariling kakayahan, ay talagang maibabalik mo talaga. Ihahalimbawa ko na lamang sa inyo si Miss Ischemic. Ayan, sa TikTok po, ay talagang nasubaybayan ko ang kanyang unti-unting paglakas. At ang isa pa ay yung nagbigay sa akin ng jacket na ito, si Sir Carlo. Ayan, yung mag-asawa, shoutout po sa inyo, Sir Carlo and Lia, maraming salamat po. Napakaganda po ng kanilang yung recover ni Sir Carlo. At bukod doon, wala pa po siyang 1 taon. Iyon,
may pag-asa yung talagang makabalik ng 100% sapagkat hindi pa siya nakakaisang taon. At nakita ko naman, nagkita kami, ay maganda na ang kanyang lakad at maganda rin ang kanyang kamay nakababa. So, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy ang kanyang exercise na ginagawa. Oh, di ba? So, maniwala kayo, talagang may pag-asa. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Wag kayong panghihinaan ng loob. Ano man ang marinig nyo sa iba, ang sinasabi ko talaga ay yung base sa aking experience at hindi lang ako nagpapatunay. Marami akong kasamang na-stroke din na talagang halos nakabalik sa normal na pamumuhay. Ayan, so yan po ang aking masasabi. At shout out ulit, salamat dito Sir Carlo. Ayan, hindi ko may suot kasi mainit. Ayan. So isusuot ko ito pagpunta ulit sa Tagaytay. Thank you very much sa inyo mag-asawa, Sir Carlo and Ma'am Lia. Ayan, shout out sa inyo. I love you. Ayan, so ayun po ang ating tatandaan. Basta lagi tayong lumaban. Ayan, kailangan motivation, naniniwala ka sa iyong sariling kakayahan, isa pa, laging positibo ang iniisip. At lagi nating itanim sa isip natin na may pag-asa. Kasi nga, binuhay ka pa, buhay pa tayo Yan, so yan po ang ating tatandaan. Yan po ang masasabi ko sa inyo lahat. At lagi nating iisipin na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. Yes. Maraming salamat po and I love you all.